Hindi pala ako makahinga. Pwedeng hawakan ko na lang, sir. Bumabati po sa ngalan po ng ating Panginoon Jesus. Naintindihan po din na sa... Diyan po sa likod, naintindihan din. Hindi, wala naintindihan. Okay. Tayo po ay nasa aklat po ng John. Yung camera, please, pakiayos na. Bumangking na siya. Nandiyan na po ba? Ibigay po natin kaagad ang yung ating buong pag-uusapan in the book of John chapter 14, and then next Sunday John 15 po ulit ako. Let's start the reading in the book of John. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whether I go, you know, kung saan ako pupunta, alam nyo kung saan ako pupunta. And the way, you know, Thomas said unto him, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin alam ang daan? And Jesus said unto him, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, there in heaven, kundi sa pamamagitan. And if you had known me, kung kilala niyo ako, kilala na rin ninyo ang Ama. At mula ngayon ay nakita ninyo ang Ama. But Pilate said unto him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Gusto namin makita ang Ama. Puputulin po natin sandali ito. Ano po? At ibibigay na natin ang buong talakayan sa huling gabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Ulitin ko po, ito yung pinakahuling gabi ng Panginoon sa buhay ng mga alagad. At yung gustong iparating ng Panginoong Hesus dito sa kapitulong ito, ang kanyang sinasabi, huwag hayaan ng mga apostol na ang kanilang puso ay magulumihan. Huwag nating hayaan na ang puso natin ay mapagkamag o makakulumihan. Ito ang pinakamamanhik ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Bago po sila magkahiwalay, bago si Hesus ay mamatay, bago ang mga apostol ay iniwan nila ang Panginoong Hesus. At ang kanyang sinasabi, pinakamamanhik niya, huwag nilang hayaan na ang kanilang puso ay mabagaw. Hindi ito lingid sa inyo, mga kapatid. Nararanasan niyo ang pagka-mabagabang ng puso. Amen? Kung nararanasan niyo ito, mga kapatid, sa Panginoon, mas lalong nararanasan ito ng mga hindi ligtas na tao. At hindi rin ito maitatatwa, mga kapatid, doon sa aklat ko ng Job chapter 14, na pagsilang ng isang tao, bawat sinisilang na tao,
habang lumalaki ito hanggang dun sa kanyang kamatayan. Ang sinasabi po ng aklat ni Job, punong-puno ng kabagabagan ang buhay ng tao. Ang salitang ito ng Panginoon ay ganito, ayaw ng Panginoon na mabagabag ang kanyang mga alagad. Kung ayaw niya noon, tiyak ayaw niya din ngayon na mangyari din ito sa atin. Amen? Kung magtatanong po tayo, bakit ayaw ng Panginoon na ang puso natin ay matigil? Yan ay kay malmas. Yung mapuno ang ating puso ng kabagabagan. Yung tayo ay nababagabag. Bakit ayaw niya? Una sa lahat, sinikap kong mabigyan ito ng sagot. Dahil magandang tanong ito para sa atin na dapat nating masagot ito ng maganda. Ang pagkamabagabag na buhay, brethren, ang kabagabagan ay, ano ba na itong salita, destructive. Nakakasira ito sa buhay ng isang tao. Kung hindi ito nakakasira, hindi sana ipinamamanhig ng Panginoong Jesus ng mga apostol ay mapagabag sila. Ngunit ang kanya sinasabi, huwag hayaan ang kanilang puso'y mapagabag. Sapagkat ang kabagabagan ay may kakayanang sirain ang ating spiritual buhay. Kaya niyang mabigyan ng kadiliman yung maliwanag na tingin natin sa ating mga pagsisilbi sa Diyos. Magiging sanhi ang kabagabagan na ito na magiging magaan lamang tayo. O di kaya ang bigat ng ating kaseryosohan sa paglilingkod sa Diyos ay magiging walang saysay. Ganyan mayroong abilidad ang kabagabagan. Kaya naman sinasabi ng Panginoon na huwag nilang hayaan na mabagabag ang kanilang puso. Dahil kaya kanyang balutin ito at ilagay ka sa sulok at ang makikita mo roon ay wala kang pag-asa. Wala kang maaninag na liwanag bilang isang mananampalataya o di kayo bilang isang tao dito sa digdig. Wala kang maaninag. Sino? Yung sinasabi mo minsan na tama, ang tingin mo ay magiging mali. Apektado maging mga desisyon natin sa buhay dito sa daigdig. Pagka nababagabag ang puso natin, hindi natin malalakaran yung daan ng Diyos. Yung daan ng Diyos ay kabanalan. At lilikha tayo, maaari tayong makalikha ng mga daan kung saan doon yung daan na ito ay ikasisira natin. Huwag niyong hayaang mapagabag ng iyong mga puso kung sinasabi ng Panginoon. Dahil pwede kang bulagin at hindi mo makita yung pinapakita ng Diyos. Yung malinaw na kalooban ng Diyos ay hindi na ito magiging malinaw. At ang makikita mo ay pawang kalooban mo. Na ang mga kalooban na ito ay karamihang laban sa kalooban ng Diyos. Kaya maging ang katapatan natin bilang isang lingkod ng Diyos ay magiging walang saysay. Masusumpukan na lang natin sa banda roon, hindi na tayo tapat. Ngunit ang nakasiksik dito dahil napapagabag tayo, tayo yung pinakatapat na lingkod ng Diyos. Tayo lagi ang tapat na lingkod ng Diyos. Ngunit kung susuriin din ang Diyos at ng mga matitinong tao, hindi tama ang ating mga pag-ibig. Ang laki-laki ng kanyang kakayanan na maaaring dalhin niya tayo doon sa kasawian bilang isang mga tao ng Diyos. Kaya ang espiritual nating bukas na espiritual, maipipikit natin ito. At habang nakapikit ang ating espiritual buhay, sinasabi natin maliwanag ang ating mga tingin. Ganyan po yan. Napakadelikado. Bakit maraming mga tao kasama ang mga mananampalataya
ang nababagabag ang kanilang mga buhay. Ang kanilang puso ay puno ng kabagabagan. Bakit po? Hindi ba tayo nagtatanong? Kahit nararanasan natin yan, hindi natin natatanong bakit meron ito. Hindi naayos ng Diyos na mapagabag tayo. Ang ating puso ay mapalot na lamang ng bagay nito. Ang isa sa dahilan kung bakit maraming taong nababagabag, kasama ang mga mananampalataya dahil inakayaan natin mangyari. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, let not your heart be troubled. Amen? Huwag niyong hayaan ang iyong puso na magabag. At kung nababagabag man tayo ngayon at ang mga maraming tao, ito'y walang ibang unang masisisi, kundi tayo. Alam niyo kung bakit, brethren? Hinahayaan natin na mabagabag tayo. Pwede tayong hindi mabagabag, brethren, kahit mabigat ang ating mga iniisip. Pwede tayo hindi mabagabag. Hinahayaan kasi natin mabagabag tayo. Babasahin ko po sa inyo, 2 beses binanggit ng Panginoong Hesus ito. So John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. And verse 20, verse 27, inulit ng Panginoong Hesus dito sa 27, peace I leave with you. My peace I give unto you. At yung peace na yan, iiwan ko sa inyo, na ibibigay ko sa inyo, ay hindi kapayapaan na galing sa daigdig. Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth. Let not your heart be troubled, neither let be afraid. O yung hayaan na ang puso niyo ay matigib ng takot at yung kayo ay nababagabag. Ang reason ni Christ, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Iba ang kapayapaan na nagagaling sa Panginoon kaysa ang kapayapaan na galing sa daigdig. Amen? Maaari natin sigurong madaanan ng konti ang ibinibigay noong daigdig compare doon sa ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Tignan nyo yung mga causes. Please help me. Causes. Yung mga maaring dahilan kung bakit ang tao ay natro-trouble. O ipalagay na lang natin rational. Ano, yung mga relasyon sa pagitan ng magkakapatid, pagitan ng magulang, ng kapitbahay. Ang mga bagay na ito nagbibigay ng trouble sa atin. Kabagabagan sa atin. Amen? At libod doon minsan, ang nagiging isa sa mga causes nito na natro-trouble tayo, yung bang nabigo tayo. At yung kabigo na yan, na minsan ay naranasan natin, hindi natin matanggap yung kabiguan na yan. Kung nabibigo tayo, o kung nabigo na tayo, wala nang ibang dapat gawin, kundi yung tanggapin natin na tayo ay bigo. At mula doon sa pagkabigo, pwede tayong uusan doon, patungo pa sa susunod na laban. Ang Panginoon, ilang beses nang nabigo sa buhay mo. Hindi mo na mabilang, dahil hindi mo ito yung sinasakalat-alat. Ilang beses nang nabigo ang Diyos sa iyo. Ganun pa man, hindi ang Diyos na ito hindi tumitigil doon sa kanyang kabiguan. Nagpapatuloy siya, nagbibigay ng chances sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay nabibigo, mabibigo rin tayo. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang kalooban na one day, hindi mo siya bibiguin. Ganyan din ang magiging ilagay natin sa ating puso na kung bigo ka ngayon sa susunod, gagalingan ko na. At ipinatitiyak ko, hindi na ako mabibigo sa bahaging ito dito sa daigdig. Tanggapin nyo lang na may kabiguan tayo. Yan ang isa sa malaking susi, yan ang isang malaking pundasyon para iangat natin ang ating sarili para hindi tayong babagabag. Okay? Ganyan. Sino po sa inyo ang nagpapautak? Natutrouble kayo, babagabag kayo dahil hanggang ngayon hindi pa tayo nakakasingin? Nagbubunga yan ng kabagabagan.
Sino sa inyo ang may utang? Hindi ba nagbubuka ito ng kabagabagan dahil paano sikat kung saan tayo malapit para makapagbayad tayo? Hindi ba ito yung pinagagalingan ng kabagabagan? Pwede nyo isipin ang mga bagay na ito na hindi tayo nababagabagan. Sinasabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 6, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mangamba sa inyong pagkain, sa inyong mga inumin, sa inyong mga damit. Dahil ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay, alam ng Diyos, yung Ama na nasa langit na kailangan nyo ng damit, kailangan nyo ng pagkain, kailangan nyo lang inom. Hanggang ngayon, ilan yung sakit niya? Hanggang ngayon, halos ilang taon na yan na hinihingi mo sa Diyos. Ang sakit na yan, doon ka naturo-trobo. Doon tayo naturo-trobo. Lalo na pagka-anak natin na may sakit. Di baling tayo kung ang mga kulang ay magkasakit, okay lang. Pero bakit pa paano naturo-trobo tayo? Yan ang mga pinagagalingan ng mga kabagabagahan sa ating buhay. Ngunit hindi ang sinasabi ng Panginoong Hesus, huwag niyong hayaan na yung puso ay pabagabag. Dahil pwedeng mangyari ang mga bagay na ito na hindi tayo nababagapan. Dahil napakalaki ang mawawala sa buhay natin bilang isang lingkod ng Diyos kung matitigil po tayo ng kabagabagahan. Yung tayo po ay nababagapan. Kaya naman ang mga taong nababagabag ngayon, gumagawa sila ng mga sariling mga solusyon para ang mga pagkabagabag na nasa kanilang mga puso kahit paano ay maibsan. Kung meron silang mga kabagabagan, ang nilalapitan ay ang mga bisyo sa buhay. Uminom ka lang. Kahit paano makalimutan mo. Magbisyo ka lang. Kahit paano ay makalimutan mo. Itibato gitibing dos. Yung mga ganyan ay mga paraan ng solusyon ng daigdig. Sa tapat ng salva. Kahit pa paano ay maibsan ang kanilang kabagabagan. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi ito nagiging sapat para ihamon ang tao, ang puso ng tao sa kabagabagan. Ngunit, anong ginagawa ng tao? Lumilikha ang tao ng kanyang mga paraan. From place to place. Para maibsan ang kabagabagan, puntahan mo ang lahat ng napakagagandang mga lugar. Kumain ka sa mga mayayamang mga places. Itinuturo mo pa lang ang pagkain mo, magbabayad ka na. Yun ang mga gusto ng mga tao. Hindi mo pa natitikman, nagbabayad ka na dahil mahal. Ganyan ang mga paraan ng tao. Ngunit ano yung paraan ng Panginoon Yesus? Para hindi mapagabag mga mananampalatayang katulad nila at katulad natin. Diba magandang tanong ito? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon na solusyon sa chapter 14 para hindi tayo mabalot nito at ihabis na lamang sa isang lugar na wala na tayong kaya pang umalis doon? Ang sinasabi ng Panginoon dito na magiging paraan natin din ito kung ito ay gusto natin. Babasahin po ito, brethren. Chapter 14, verse 1, umpisahan ko. Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. And my Father's house are many mansions. Take note po ninyo ito. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Let me read again. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ano bang kabagabagan meron ang magiging dakilan nito sa buhay natin? Ipinatitiyak ng Panginoon Hesus. Sapat na kung mamahalin natin, kung bibigyan natin ng kahalagahan ang pagdating ng Panginoong Hesus muli.
sapat ito para hindi tayo mapagtagumpayan ng kabagabagan. Pagka pinagyaman natin sa puso natin ito, nababalik ang Panginoon, may ililihis natin. Yung dinadaanan ng kabagabagan, maaalis tayo doon. At magkakaroon tayo ng sariling daan na ang sinasabi ni Jesus na siya yung daan, na siya rin yung buhay, siya rin ang katotohanan. Matatahak natin ang mga bagay na ito. Basta huwag nating aalisin na muling babalik si Jesus. Amen? Ang sinasabi nga ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18, ang katotohanan ito yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, ang sabi niya ay, magpalakasan kayo sa bagay na ito. Ano yun, Pastor? Ang pagdating ng Panginoon ay nagpapalakas sa atin. Amen? Kung hindi lang natin narinig ang katotohanan ito, siguro wala na tayo. Hindi na tayo nagliligo. Dahil maraming mga kabagabagan ang ating nararanasan. Ngunit isa sa ibinigay ng Panginoon na solusyon, papagyamanin natin sa ating puso. Yung sinasabi ni Jesus na remedyo, babalikan ko kayo. Kung saan ako naroon, ay dudoon din kayo. Kailan yan, Pastor? Yung sinasabi ng Panginoon, basta may prepare ko na di lugar yung umaya ko. Kasi doon sa langit, sa bahay ng aking Ama, doon sa langit, maraming mansions doon. In heaven there is a lot mansions. Mansion ito hindi bahay. Mansion. At doon sa mga mansion na yun, doon tayo ilalagay ng Diyos. I-prepare niya yung places na yun. Kaya kahit wala kaming bahay, mga kaumat ang tugsol na dyan ninong may, nakutawanan at agad pis, take dukso, magasakan naman. Iniisip ko, doon sa langit meron. Hindi ko lang alam kung meron kayo doon. Meron kayo dito, baka meron, wala kayo doon. Ako, wala dito, pero tiyak ko meron doon. Ganun ba yung Pastor? Oh. Hindi ako nababagabag. Pagka nabagabag ka, agpasulang ka. Magkaligid yun, di ba magkaligid yun? Magkabag hindi sulang. At huwag ka na rin atras. Matrasan mo ang dyan. Papagyamanin natin. Ang sinasabi nga sa 2 Timothy chapter 4, dahil nakahanda na ang kamatayan ni Pablo, natapos na niya ang kanyang gawain, ang sinasabi niya ay yung crown na nakahanda, yung crown na naghihintay doon sa nagmamahal sa pagpapakita ng Panginoon. Kung mahal niyo ang kanyang pagbabalik na sinasabi ng Panginoon sa mga apostol, kailanman hindi mangyayari na mapapagabag tayo. Mas sigit yung pag-asa na hinihintay natin. That's why Paul said to the Corinthians or Thessalonians, comfort one another to these words. Verse 6 ng 2 Timothy. For I am now ready to be offered, verse 6, and I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, mula ngayon, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Shall give me at that day. Yan ay ang araw ng rapture. Pagkatapos niya, nagbibigay na ang Diyos ng mga gantimpala. Shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kung minamahal natin, binibigyan natin ng halaga ang pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag nating harpazo, walang tuwang ng puso natin ay mabagabag. Ano man ang dahilan ng ating pagkamabagabag, hindi kailanman tayo makakawakan niya. At ibabato na naman tayo sa isang gusto. Mahalin niyo, babalik ang Panginoon. Iwan doon sa babalik, kailan, Pastor?
Basta may prepare na yung lugar para kanya tayo kung para kayo ni Apostol. May place tayo. Sinasabi nga ni Pablo sa mga taga-Philippians, hintayin natin ang kanyang pagbabalik mula doon sa langit. At doon, pagka nandoon na ang sinasabi ni Pablo, kahit dito lang tayo medyo ma-refresh yung ating ayaw na natin. Pero ang tinitingnan natin dito, tingnan natin. Verse 20 ng chapter 3 ng Philippians. For our conversation is in heaven. Ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit. At mula doon sa langit, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Dahil manggagaling ang Panginoon sa langit, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working by able be to subdue all things unto Himself. Ito, pagka binibigyan natin ng halaga ang pagdating niya, papalitan na niya ang ating katawan. Hindi na ito magkakasakit. Ipinangangambakan natin, pinanggagalingan ito ng ating mga kabagabagan na magkakasakit. Wala na Hindi na tayo nakakabawi. Yung ating strength natin, yung health natin, okay lang. Huwag natin ilagay sa puso natin na talian tayo nito. Kundi, yung pagbabalik ng Panginoon ang kapagyamanan natin sa ating puso. Mabalik siya. Kaya ang trouble na yan na maaaring pwede igapin ito, hindi ito mangyayari. Ang gusto niya ay talunin niya tayo. Tayo pa rin ang magtatagumpay. Babalikan tayo ng Panginoon. Ang place natin ay sa langit. Wala tayong lugar sa impyerno. Pumili na tayo. Ano gusto mo, guys? Sa impyerno? Sayang yung mga sabon na napakamamahal. Shampoo na napakamamahal. Doon yung place na inaanganda para sa atin ng Diyos. Sa langit. Hindi doon. Sa impyerno. And then next, brethren, kung hindi ko na po kaya, putuloy ko na lamang po ito, pero meron tayong 4 na ibinigay ng Panginoong Yesus para hindi maglumihanan ng kanilang mga puso. Tignan na po natin ang pangalawa. Please give me the... Ika naman pwede niyo Bible ko may isa. Doon ko na sulat. Yung sa blog. Dito po nabasa ito. Pero sa John chapter 14 pa rin po tayo. Verse 13. If you shall ask anything in my name, I will do it. Ayaw natin ito. Ang humingi tayo sa Diyos, sa ngalan ng Panginoon, ibibigay niya ito. Hanggat nakikita ng Panginoon, nakalooban niya ang ating hinihiling, ibibigay niya. At minsan, katulad ng mga magulang, pagka humihingi ang anak, nagdaramdam tayo na hindi natin na ibibigay ang mga ito. Hindi natin ito na ibibigay, alam natin kapakamakan nito. Ang Diyos ay ganun man. Kaya sa dinami-dami ng ating mga hinihiling, bakit tatatlo lang ay binigay? Sapagkat ito marami. Ang kalooban ng Diyos ay kakalukop doon sa kalooban ng hinihiling natin. Tama ba ito? Yung kalooban mo, yung nais mo sa Diyos, ay naka-ugpong doon sa kalooban. Marami tayong mga prayers na hindi binibigay ng Diyos. Ngunit, sana tayo magtampo. Nagre-request lang po tayo.
At alam naman natin na ang Diyos ay napakabanal. Ayaw niya na mapahamak tayo. Dahil karamihan sa ating mga hinihiling ay pansarili lamang nakapakanan. Hindi kapakanan ng marami. Isa itong malaking sandakan natin na huwag tayong mapagabal. Dahil may Diyos doon sa langit na magbibigay sa atin doon sa gusto ng ating puso na hindi kayang ibigay ng daigdig. Amen? Totoo po yan. Kaya tayo hindi tumitigil na manalangin doon sa dahil alam natin na ang Diyos ay nagbibigay ayon doon sa kanyang kalooban. Maraming mananalangin ng mga tao ngunit hindi nila natatanggap. Ang akala nila ay natatanggap nila ang kanilang mga nais, hindi. Bilang isang tao, binibigyan sila ng Diyos ang pagkain, inumin at kasuotan. Ngunit bilang isang matuwid, ay kaiba ang Diyos kung sumagot. Amen? Ito ay dahil tayo ay pinatuwid na ng Diyos. Mula noong kinalanin natin si Jesus ang ating tagapagligtas. Dahil may kasalanan tayo, na dahilan ng kanyang kamatayan, naging matuwid tayo. At ito ang tinitingnan ng Diyos kung bakit binibigyan niya tayo. Dahil tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Hindi dahil sa ordinaryong tao lamang tayo na nangangailangan ng pagkain, inumin ng kasuotan. Amen? Huwag sanang mapagabag ang ating puso dahil ang Diyos nagbibigay sa ating mga panalangin. Brother. And then next, ito na po ang pinaka-uli, 16 and 18. Mag-request lang po kayo sa Diyos, ano? Sige lang, request. Anong verse po tayo? 16? Thank you po. 16. And I will pray, Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. At ang comforter na yan, ang sinasabi ng Panginoon ay, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, and neither knoweth Him. But you know Him, whom He dwelleth with you, and shall be in you. Huwag niyong hayaan na ang ating puso ay maglumihanan. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa atin. Hindi lahat ng tao dito sa daigdig ay mayroon ng banal na Espiritu. Ang mga apostol at ang mga mananampalataya lamang ang meron nito. At ang mga tunay na mananamba lamang ang meron nito. Ang tawag dito ay another comforter. Bakit another comforter? Sapagkat ang comforter nilang unang-una ay si Jesus. Ngunit aalis itong unang comforter nila. Ngunit sa kanyang pag-alis, another comforter ang darating. Ano yung comforter? Mga aliw. Yes. Mga aliw. Walang ibang taong napakasaya. Magalaking tao dito sa daigdig, kundi ang banal na Espiritu ay nasa kanyang buhay. Doon sa Jude verse 19, hindi lahat ng tao ay meron ang banal na Espiritu. Hindi lahat ng tao ay meron ng banal na Espiritu, brethren. Dahil pagka ang banal na Espiritu meron, hindi ka babalutin ng kabagalan. Ano man yung klase niya. Dahil ang banal na Espiritu ay may kakayanan kahit hindi natin ito naririnig. Kahit hindi natin nakikita ang kanyang mga galaw. Ngunit yung resulta ang ating nakikita sa ating buhay. Nakakit, mas masakit, mas mabigat ang mga pangyayaring dumarating sa atin. Pero meron tayong nakikitang mga pagtatagumpay. Minsan umiiyak tayo, ngunit pinapasaya tayo ng banal na Espiritu. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa, ngunit pagkising mo sa umaga, o di kayo pagdating ng gabi, wala kang pag-asa sa buong araw, ngunit pagdating ng gabi, meron kang pag-asa
Wala kang pag-asa sa buong magdamag, ngunit pagdating ng araw ay mayroon kang pag-asa. And that is the work of the Holy Spirit into our lives. Brethren, gumagalaw ang Banal na Espiritu dahil kinukomfort niya tayo. May mga pagkakataon na nalulumbay ako. May mga pagkakataon talagang sinasabi ko sa Diyos, bigyan mo ako ng lakas. Alipin mo ako at nalulungkot ako. Marami akong kinakatakutan. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako sa ang dahilan ay ang Banal na Espiritu'y kumikilos na hindi nakikita ng mga mata sa ating mga buhay. Meron siyang kakayanang aliwin ka sa panahon na hindi mo na siya kinikilala. Yung panahon na kahit hindi mo siya naiisip. Ngunit dahil responsibilidad ito ng Banal na Espiritu na aliwin ka, inaalin ka. Ang alam mo, kaparaanan mo kung bakit ka nagtagumpay mula doon sa pagkalumbog ng kabagabagan. Ang hindi mo alam ay ang Banal na Espiritu ang gumagawa ng paraan. Kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, kung ang aliw ng Diyos sa atin, yun din ang gagamitin natin na aliw. Gagamitin natin sa ating kapwa mananampalataya. Ang aliw na ginagawa ng Diyos sa atin, yun din ang gagamitin natin na aliw para sa ating kapwa-tao. Dahil sa totoo, inaalim tayo ng Diyos. Dahil hindi kayo inaalim ng Diyos, wala na po kayo dito. Amen? Ganyan po. Dahil sinasabi ng chapter 8 ng Romans, pagka wala ang Banal na Espiritu sa inyo, ang sinasabi niya ay hindi kayo pag-aari ni Kristo. Chapter 8 po yan. Pakicheck ko lang po para maibigay. Verse 14 ba? I-try ko lang po. Dahil nagtapos na rin po ako. Hindi ko kasi nasulat, pero maalala ko lang po, ano? Nasaan po siya? Hindi ko na makita. Ito sa verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be the Spirit of God dwell in you. Yan ang sinasabi ni David. O si Paul. Kung mananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Hindi ka pag-aari ni Kristo. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay wala sa iyo. Kanoon po yan. Kaya napakalaking mga kadakilanan na dapat itong makita natin para hindi tayo mapagtagumpayan ng kabagbagan. Baka mapuno ito. Mapapahamak po tayo. Challenge po natin, mga kapatid. Basta kung ano yung pinakananais ng Panginoong Yesus doon sa huling gabi nila, huwag nating hahayaan. Pagkakinayaan mo yan, hindi mo masisisi ang Diyos. Hindi mo masisisi ang iyong mga kapatid. Basta huwag nating hahayaan na ilugmok na lamang tayo niyan. Alam niyo, huwag sa puso natin, bantayan natin ito. Let your heart be troubled. Ayaw, bakit? Nakatingin ang Diyos sa ating puso. Hindi yung kung anong mukha tayo meron, hindi kung ano yung tindig natin meron, hindi yung kung anong natapos meron tayo. Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Kaya huwag sanang marugmok ito ng kabagabagan. Brethren, huwag niyong hamayaan. Dahil walang kakayanan. Ang mga bagay dito sa David, chapter 8 po ito ng Romans, walang kakayanan ang mga bagay dito sa David. Ano ang pangyayari meron? At sinasabi ni Apostol Pablo, walang kakayanan para ialis tayo doon sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi magiging sanhi
ng reasons natin na ganito kasing nangyari sa akin. Ito mga bagay kasi na ito ay naging dahilan. Sinasabi ng Apostol Pablo, ay rito, aking ipinapalagay na ang mga bagay dito sa daigdig na masasakit ay hindi kayang ikumpara doon sa kaluwalhatian matatanggap natin one day. Kaya kahit kagutuman, doon na sa pinakahuling verses ito, kahit kagutuman, kahit kamatayan man, anumang nilikha, ay hindi na tayo kayang ihiwalay sa wagas na pagsinta ni Kristo. Ay hindi natin pwedeng magiging mga dahilan ng mga bagay. Hindi sapat. Walang sapat na kakayanan ng buong daigdig. Anumang nilikha ay hindi niya kayang igugo tayo kung ayaw natin. Amen? Huwag ninyong hakayaan mag-ilap. Pagkat hindi natin hinayaan, mas madali ang sundin ng kalooban ng Diyos. Mas mabunga ang ating buhay bilang isang mga lingkod ng Diyos. Let us pray. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga masasalamat. Narating po namin ang mga taon na ito dahil po sa ang iyong banal na Espiritu ay nasa amin. Pinapakinggan mo po kami. May pangako kang babalik ka sa amin. At ang mga bagay na ito nagiging sandata po namin upang hindian ang maraming mga kabiguan kapag labanan ng mga bagay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.